Mga kazaima, kamusta po? Naku, medyo natagalan ang pagbabalik kwentuhan natin. Na-miss ko ngayon. Pero ngayon may isang katanungan ako. Naniniwala ba kayo na ang pag-ibig walang pinipiling edad? Paano kung ang isang matandang mayaman, 62 taong gulang na, ay muling ma-in love sa isang lalaking 28 anyos pa lamang? Siguradong unang maiisip nyo, naku, mukhang pera lang ang habol ng lalaking yan. O kaya, ginamit lang katandaan ng lola. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na mas matindi pa pala doon ang nakatagong lihim? Na ang gwapo, matikas at maalagang caregiver na si Gabriel ay pumasok sa mansyon hindi lang para sa pera, kundi para sa isang madilim at nakapaninindig balahibong paghihiganti. Nako mga kazaima, humanda kayong maiyak, magalit at kabahan. Dahil sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, masasaksihan ninyo ang mga tagpong gabi-gabing may lihim na yakap at halik sa loob ng silid, ang tindi ng selos ng mga anak at ang isang malupit na plot twist na magpapatunay kung sila nga ba ay magkadugo o biktima lang ng maling akala. Kaya huwag kayong aalis, ihanda ang inyong mga puso. Sa edad na 62, akala ni Doña Elena tapos na ang buhay para sa kanya. Sa loob ng nambuhalang mansyon ng mga Alcantara, tanging ang malamig na tunog ng heart monitor ang kanyang kasama. Mayaman, makapangyarihan, ngunit pinabayaan at kinalimutan ng sarili niyang mga sakim na anak na naghihintay na lamang sa kanyang huling hantungan upang dambungin ang kanyang yaman. Ngunit sa gitna ng kanyang madilim na mundo, pumasok si Gabriel, isang 28 taong gulang na caregiver. Matikas, misteryoso at may mga matang tila may malalim na sugat. Sa kabila ng napakalaking agwat ng kanilang edad, pinaramdam ni Gabriel kay Elena ang mga bagay na matagal nang pinagkait sa kanya ng mag-alaga, ang importansya at ang init ng isang pag-ibig na akala niya'y patay na. Isang pinagbabawal na ugnayan ang nabuo sa lihim ng gabi. Isang pag-ibig na hahamakin ng husga ng mundo at ng sarili nilang pamilya. Ngunit habang unti-unting nabubuhay ang natutulog na puso ng matanda, isang mapait na lihim ang mabubunyag. Si Gabriel, ang lalaking gabi-gabing yumayakap at nagpapatibok ng kanyang may sakit na puso, ay hindi dinala ng tadhana para mag-alaga. Dinala siya ng isang madilim na nakaraan para maghiganti. Siyang anak ng kapatid ni Elena na itinapon at hinayaan nilang mamatay sa hirap. Paano kung ang bawat halik, bawat haplos at bawat malinis na salita ay bahagi lamang ng isang lason upang kunin lahat ng ari-arian ng matanda? Kakayanin ba ng mahinang puso ni Doña Elena ang katotohanan na ang natatayang lalaking minahal niya ang siyang mismong tatapos sa kanyang buhay? O may mas matindi pang twist na nakatago sa likod ng mga matitinding yakap ng kanyang caregiver? Humanda ng maiyak, magalit at mabigla sa isang kwentong susubok sa batas ng pag-ibig, dugo at paghihiganti. Ito ang The Unexpected Love with My Caregiver. Ang gabi sa loob ng mansyon ng mga Alcantara ay laging binalot ng nakabibinging katahimikan. Sa pinakamalaking silid sa ikalawang palapag, tayong ang ritmiko at malamig na tunog ng heart monitor ang nagpapatunay na may buhay pa sa loob noon. Doon nakahiga si Doña Elena. Sa edad na 62, ramdam niya ang bawat bigat ng katandaan at ang unti-unting paghina ng kanyang puso dahil sa malubhang sakit. Ang malawak na silid na puno ng mamahaling kagamitan ay tila isang gintong kabaong na naghihintay na lamang na tuluyan siyang lamunin ng dilim. Mayaman si Elena, ngunit sa mga sandaling yon mas mahirap pa siya sa mga pulubi sa daan. Ang kanyang 3 anak ay abala sa pagpapatakbo at pag-aawayan ng mga kumpanyang iniwan ng kanyang yumaong asawa. Walang sino man sa kanila ang may oras para sa kanya. Para sa kanyang pamilya, siya ay isang pabigat na lamang na nagpapatagal sa paghahati-hati ng mana. Sanay na si Elena sa malamig na trato ng mundo, kaya naman ang kanyang puso naging kasing tigas na rin ng bato. Habang nakatitig sa kisame at pilit na nilalabanan ang bawat pagsikip ng kanyang dibdib, dahan-dahang bumukas ang dambuhalang pinto ng kanyang silid. Isang anino ang pumasok. May dalang bitbit na bag. Inasahan ni Elena na isa na naman to sa mga caregiver na binabayaran ng kanyang abogado. Mga taong plastic ang ngiti at pera lamang ang tanging habol. Ngunit nang tumama ang liwanag ng lampara sa mukha ng lalaki, natigilan ang matanda.
Isang matangkad na binata ang nakatayo sa kanyang tapat. Siya si Gabriel, 28 taong gulang. May tindigto na hindi ordinaryo para sa isang naghahanap ng trabaho. Ang kanyang balat kayumangging kaligatan. May matangos na ilong at makapal na kinglay. Ngunit ang pinaka nakakuhang pansin ay ang kanyang mga mata. Malalim, malamig, at tila may tinatagong dambuhalang bagyo sa likod ng mga titig nito. Magandang gabi, Doña Elena. Ako po si Gabriel, ang bago ninyong caregiver. Magalang ngunit baritono ang boses na bati ng binata habang dahan-dahang binababa ang kanyang mga gamit. Di siya tiningnan ng matanda. Huwag mo kong kausapin. Kung di naman kailangan, binata, gawin mo lang kung anong binabayaran sa'yo ng abogado ko at pagkatapos umalis ka sa paningin ko. Malamig at may otoridad na sagot ni Elena, pilit tinatago ang panghihina ng kanyang boses. Ngunit hindi natigal si Gabriel sa nagsusungit ng matanda. Sa halip na matakot o magmaktol tulad ng ibang mga naunang caregiver, isang matipid at misteryosong ngiti lamang ang gumuhit sa mga labi ng binata. Lumapit siya sa gilid ng kama, maingat na kinuhang reseta at sinimulang iayos sa mga gamot ni Elena nang may pambihirang ingat at sistema. Sa mga susunod na araw, pinakita ni Gabriel ang isang katangiang matagal nang hindi nakikita ni Elena sa ibang tao, ang pasensya. Hindi lang to basta nag-aabot ng tableta sa tamang oras. Tinitiyak nitong malinis ang kanyang silid, hinahanda ang pagkain na ayon sa panlasa ng matanda at gabi-gabi nananatili ito sa tabi ng kanyang higaan upang bantayan ang bawat pagbaba ng kanyang oxygen level. Unti-unti, napansin ni Elena ang sensiridad sa mga kilos ng binata. Sa tuwing hinahawakan ni Gabriel ang kanyang kamay upang kunan siya ng pulse rate, may kakaibang init at pakiramdam na dumadaloy sa ugat ng matanda. Isang pakiramdam na matagal nang pinatay ng pangungulila at ng sarili niyang pamilya. Di alam ni Elena ang pagdating ng binatang to ang magiging mitsa na isang kwentong wawasak sa natitira niyang mundo. Sumapit ay 3 linggo ng pamamalagi ni Gabriel sa mansyon, ngunit ang pader sa pagitan nila ni Doña Elena ay nanatiling mataas at matatag. Para kay Elena, ang bawat pag-aasikaso ng binata ay bahagi lamang ng tungkulin nito bilang bayarang manggagawa. Ayaw niyang magtiwala dahil ang magtiwala ay nangangahulugan ng pagbibigay ng pagkakataon sa ibang tao na saktan siyang muli tulad ng ginawa ng sarili niyang mga anak. Isang hapon, pagkatapos na ilang araw na pagbuhos ng malakas na ulan, sa wakas sumilip ang banayad na sikat ng araw. Pumasok si Gabriel sa silid bitbit ay isang malinis na kumot. Doña Elena, maganda ang panahon sa labas. Preskong hangin sa hardin, mas makabubuti sa inyong baga at pusong makasagap ng sariwang hangin ngayon. Malumanay na aya ng binata habang dahan-dahang nilalapit ang wheelchair sa gilid ng higaan. Ayoko! Iwan mo ko rito? Matigas na pangimin ng matanda habang nakatitig pa rin sa labas ng bintana. Wala akong balak magpakita sa mga katulong na parang lantang gulay na naghihintay na lamang mamatay. Di natinag si Gabriel. Sa halip na sumunod, lumapit siya ng mas malapit kay Elena. Ang bango ng kanyang pabango, isang amoy ng sariwang lavender at peppermint, ay humalo sa maasim at amoy gamot na hangin sa loob ng silid. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ng matanda. Hindi po kayo lantang gulay, Doña Elena. At habang ako po ang caregiver ninyo, hindi ko hahayaan mabulok kayo sa silid na ito. May kung anong otoridad at sensiridad sa boses ni Gabriel na nagpatahimik kay Elena. Sa huli, wala siyang nagawa kundi ang magpatianod. Maingat siyang binuhat ng binata patungo sa wheelchair. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elena ang lakas ng mga bisig ni Gabriel. Matigas ang dibdib nito at binalot siya ng init na matagal niya nang hindi nararamdaman mula sa ibang tao. Dinala siya ni Gabriel sa pinakatagong bahagi ng malawak na hardin kung saan nakatanim ang mga pulang rosas na paborito ni Elena nung kanyang kabataan. Amoy na amoy ang basang lupa at ang halimuyak ng mga bulaklak. Nanatiling tahimik si Elena ngunit ang kanyang mga mata nagsimulang gumaan habang pinagmamasdan ng paligid. Doña Elena, tingnan ninyo ang mga rosas na yan, wika ni Gabriel habang nakatayo sa kanyang likuran. Kahit ilang araw silang binugbog ng malakas na bagyo, nanatili silang nakakapit sa tangkay. At tingnan ninyo ngayon,
Mas lalo silang naging matingkad. Huminga ng malalim ang matanda. May pait na gumuhit sa kanyang labi. Ang mga bulaklak na yan, Gabriel, may bukas pa. Ngunit ang isang matandang tulad ko, na 62 taong gulang na at may palyadong puso, unti-unti nang nalalanta. Malapit nang matapos ang oras ko. Biglang lumuhod si Gabriel sa tapat ng wheelchair ni Elena. Hinawakan niya ang kulubot, nanginginig, ngunit maputing kamay ng matanda gamit ang kanyang dalawang malalaking palad. Tinitigan niya si Elena ng diretso sa mga mata. Isang titig na tila ba tumatagos sa kaluluwa ng Donya. Maaaring malanta ang bulaklak, Elena. Unang beses na binigkas ng binata ang pangalan ng matanda ng walang formalidad na nagpabilis sa tibok ng puso ni Elena. Ngunit bago sila mawala, nag-iiwan muna sila ng ganda at marka sa mundo. Huwag ninyong pakunahan ang takbo ng buhay. Hanggat narito ako, tutulungan ko kayong lumaban. Sa sandaling yon, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Elena. Ang init ng palad ni Gabriel at ang bagsak ng mga salita nito nagdulot ng isang kakaibang kuryente na gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi niya napigilan ng sarili. Ang kanyang matigas na labi dahan-dahang lumambot at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, isang matamis at totoong ngiti ang sumilay sa mukha ni Doña Elena. Nasilayan ni Gabriel ang ngiting yon at ang kanyang sariling mga mata kumistap sa isang paraan na hindi pa kayang basahin ng matanda. Isang halo ng tagumpay, panganib at isang mabilis na pag-usbong ng emosyon na hindi kasama sa kanyang plano. Lumipas ang mga linggo at ang hardin na dati naging saksi sa unang ngiti ni Doña Elena naging paborito na nilang tagpuan ni Gabriel. Unti-unti, ang formal na ugnayan ng pasyente at caregiver ay napalitan ng isang malalim, misteryoso at masidhing pagkakaibigan. Sa bawat paglubog ng araw, habang unti-unting nagkukulay dugo ang kalangitan, magkatabi silang nakaupo. Si Elena sa kanyang wheelchair at si Gabriel sa isang sementadong upuan, habang masusing binabasa ng binata ang mga paboritong nobela ng matanda. Isang gabi, matapos painumin ni Gabriel si Elena ng kanyang mga panggabing gamot, hindi muna umalis ang binata. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng malaking bintana, nakatanaw sa dilim ng gabi habang ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa kanyang matikas na mukha. Baka sa kanyang mga balikat ang isang mabigat na pasanin na matagal nang napapansin ni Elena. Gabriel, basag ng matanda sa katahimikan. Malumanay na ang kanyang boses, wala nang dating talas at lamig. Ilang buwan ka na ritong nagtsatsaga sa akin. Sa talino mo, sa tikas mo at sa husay mong mag-alaga, bakit isang matandang ulay na tulad ko ang pinili mong paglingkuran? Maaari ka namang makahanap ng mas magandang trabaho sa labas. Dahan-dahan, lumingon si Gabriel. Ang kanyang mga mata na madalas ay malamig, binalot na isang kakaibang emosyon. Isang halo ng lungkot at isang nag-aalab na apoy. Lumapit siya sa higaan ni Elena at dahan-dahang umupo sa gilid noon, sapat na malapit upang maramdaman ng matanda ang mabilis na paghinga ng binata. Dahil sa inyo ko lang naramdaman ang tunay na kahulugan ng pamilya, Elena, bulong ni Gabriel. Ang pagbanggit niyang muli sa pangalan ng matanda ng walang Donya nagdulot na isang matinding kaba sa dibdib ni Elena. Maaga akong naulila sa ina. Lumaki akong walang sandigan, walang nagtatanong kung kumain na ba ako o kung maayos bang lagay ko. Sa mundong ito, puro pananamantala ang naranasan ko. Ngunit kayo, sa kabila ng pagsusungit ninyo, nakita ko ang isang pusong sugatan katulad ng sakin. Nanginig ang labi ni Elena. Ang mga salita ni Gabriel ay tila mga palaso na tumagos sa kanyang pinakatagong mga tissue ng pangulila. Matanda na ako, Gabriel. 62 na ako. Ang isang pa ako nasa hukay na dahil sa sakit na to. Ang mga anak ko na pinagbubuhusan ko ng buhay, pera lang hinihintay sa akin. Isang basura na lang ako sa paningin nila. Bigla, hinawakan ni Gabriel ang dalawang kamay ni Elena. Ang kanyang hawak ay mahigpit, marahas ngunit puno ng kalinga. Tila ba natatakot na maglahong matanda kung bibitaw siya. Huwag mong sabihin yan. Para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Hindi ko nakikita ang mga pilak mong buhok o ang mga kulubot sa iyong balat. Ang nakikita ko ay isang babaeng karapat dapat mahalin at alagaan.
Sinalubong ni Elena ng matitinding titig ng 28 taong gulang na binata. Sa lapit ng kanilang mga muka, ramdam niya ang init ng hininga nito. Alam ng kanyang isip na isang malaking kabaliwan ito. Ang agwat ng kanilang edad ay isang dambuhalang bangin na pader na wawasak sa kanila kung susubukan nilang tumawid. Ngunit ang kanyang palyadong puso na matagal nang dineklarang patay ng mga doktor ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, napakatindi at napakalakas sa parang hindi pa niya naranasan sa buong buhay niya. Nahuhulog na siya. Nahuhulog na si Doña Elena sa sarili niyang caregiver, sa gitna ng kadiliman ng mansyon at sa ilalim ng mapanghusgang mata ng matadhana. At sa kabilang banda, si Gabriel ay nakatitig sa kanya, bitbit ang isang lihim na dahan-dahan sumasakal sa kanyang sariling leeg. Ang mapayapang mundo na dahan-dahang binuo ni na Elena at Gabriel sa loob ng mansyon ay marahas na niyanig isang hapon. Walang pasabing bumukas ang dambuhalang pinto ng mansyon at narinig ang mabigat na yabag ng mga sapatos. Dumating si Alfonso, ang panganay na anak ni Elena, kasama ng kanyang asawang si Brenda. Hindi sila napadpad doon upang kamustahin ang kalusugan ng ina, kundi may bitbit silang mga papeles na magpapasikip sa dibdib ng matanda. Naglalakad si Alfonso patungo sa silid ng ina nang matigilan siya sa may hardin. Sa pamamagitan ng salaming bintana, nakita niya kung paano maingat na pinapakain ni Gabriel si Elena ng prutas. Nakita niya ang marahang pagtawa ng kanyang ina, isang tunog na hindi niya narinig mula rito sa loob ng maraming taon. Ngunit ang mas nagpatingkad ng galit ni Alfonso ay ang paraan ng pagtingin ng caregiver sa matanda. Malalim, personal at tila may pagmamayari. Anong kahibangan to? Bulong ni Alfonso bago marahas na tinulak ang pinto ng silid tulugan. Ang malakas sa tunog ng pinto ang nagpagulat kay Elena. Agad na tumayo si Gabriel, humarang sa harap ng wheelchair ng matanda. Isang natural na depensa upang protektahan ang kanyang pasyente. Alfonso, bakit ka naririto? Nanghihinang tanong ni Elena, ngunit bakas ang inis sa kanyang tinig. Dapat ba akong magpaalam para bisitahin ang sarili kong ina? Singhal ni Alfonso habang kanyang mga matay matalim na nakatitig kay Gabriel. At sinong lalaking to? Bakit kung makadikit sa'yo parang higit pa sa isang caregiver? Ako po si Gabriel, sir. Ang bago pong tagapag-alaga ng inyong ina. Magalang, ngunit matatag ang boses na sagot ng binata. Di niya binaba ang kanyang paningin, bagay na mas lalong kinagalit ng marangyang lalaki. Umalis ka muna rito, caregiver. May pag-uusapan kaming pamilya. At wag mo kong titigan ng ganyan kung ayaw mong mawala ng trabaho ngayon din. Sigaw ni Brenda, ang manugang na Elena. Hahakbang na sana si Gabriel palabas upang umiwas sa gulo, ngunit marahas na hinawakan ni Elena ang kanyang braso. Ang kapit ng matanda ay mahigpit. Manatili ka rito, Gabriel. Huwag kang aalis. Tumingin si Elena sa kanyang panganay na anak. Kung narito kayo para sa mga ari-arian sa probinsya, sinasabi ko na sa inyo, wala akong pipirmang anuman. Dumating kayo rito hindi para sa akin, kundi para sa yamin ko. Ang caregiver kong si Gabriel, na ilang linggo ko palang kasama, mas may pakailan pa sa buhay ko kaysa sa inyong mga kadugo ko. Namula sa galit ang mukha ni Alfonso. Lumapit siya ng dambuhala at tinuro si Gabriel. Ina, nabulag ka na ba? Ang lalaking yan 28 anyos lang. Tingnan mo ang mukha niya. Tingnan mo kung paano kanya amuin. Pera lang ang habol ng basurang yan sa'yo. Pinaglalaroan yung katandaan mo para mawala ang tiwala mo at makasulat sa testamento mo. Lumabas kayo, hiyaw ni Elena habang hinahawakan ng kanyang dibdib na nagsisimula na namang sumikip. Lumabas kayo sa mansyon ko? Bago tuluyang lumabas ang mag-asawa, hinawakan ni Alfonso si Gabriel sa kwelyo ng kanyang uniforme at diniin ito sa pader. Malayo sa paningin ni Elena. Mag-ingat ka sa akin, caregiver. Kilala ko ang mga katulad mo. Kung may balak kang dambugin sa yaman ng pamilya namin gamit ang matandang yan, sisiguraduhin ko sa sementeryo o sa kulungan ng bagsak mo. Binitawan siya ni Gabriel ng marahas. Ang binata na natiling tahimik. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang dambuhalang bagyo ay mas lalo pang nag-alab.
Ang banta ng mga Alcantara ay hindi nagpatakot sa kanya. Sa halip, mas lalo nitong pinatunayan na nararapat lamang ang kanyang susunod na hakbang. Sumapit ang gabi na nagbabago sa lahat. Isang napakalakas na bagyo ang nanalasa sa buong probinsya at mansyon ng mga Alcantara, ang naging mistulang bilanggo sa gitna ng nagngangalit na kalikasan. Ang malakas na hampas ng hangin sa mga dambuhalang bintanang salamin ay tila mga kaluluwa na gustong pumasok. Sa gitna ng unos, biglang napundi ang kuryente. Pinalot ng ganap ng kadiliman ang buong kabahayan. Sa loob ng kanyang silid, ang nagmistulang makaramdam na matinding takot si Doña Elena. Ang dilim, ang kulog, at ang alaala ng marahas na pag-aaway nila ng kanyang anak nitong mga nakarang araw ay nagsama-sama upang gisingin ang kanyang sakit. Naramdaman niya ang marahas na pagsikip ng kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ipinagkait sa kanyang mga baga. Gabriel! Gabriel! Mahina at nanginginig niyang tawag habang pilit na kinakapa ang emergency button sa gilid ng higaan. Ngunit dahil walang kuryente, hindi ito gumagana. Bumukas ang pinto. Pumasok si Gabriel na may dalang kandila at isang maliit na portable oxygen tank. Sa ilalim ng banayad at sumasayaw na liwanag ng apoy, baka sa mukha ng binata ang matinding pag-aalala. Agad siyang lumuhod sa gilid ng kama, sinuot ang oxygen mask sa matanda. Huwag kayong matakot, Elena. Nandito ako. Huminga ka ng malalim. Sundan mo ang paghinga ko. Malumanay, ngunit may otoridad na utos ni Gabriel habang hinahawakan ang mga nanginginig na balikat ng matanda. Dineen ni Gabriel ang katawan ni Elena sa kanyang matigas sa dibdib. Niyakap niya ito ng mahigpit upang iparamdam ang kaligtasan. Sa loob ng ilang minuto, tanging tulog lamang ng hangin at ang mabilis na pagtibok ng dalawang puso ang maririnig. Unti-unti, kumalma ang paghinga ni Elena. Ang init ng katawan ni Gabriel at ang bango nitong lavender ay nagsilbing pinakamabisang gamot sa kanyang umaataking sakit. Nang tuluyan ang gumaan ng pakiramdam ng matanda, dahan-dahan niyang inalis ang oxygen mask, ngunit hindi sila bumitaw sa pagkakayakap. Sa liwanag ng kandila, nagkatitigan ang dalawa. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga mukha unti-unting nawawala. Tinitigan ni Elena ang basang labi ng binata at si Gabriel naman nakatitig sa mga mata ng matanda na puno ng pagsusumamo at nakatagong pagnanasa. Gabriel, natatakot ako, bulong ni Elena. Natatakot ako na baka bukas tuluyan na akong mawala at ang mas kinatatakot ko ay ang mamatay nang hindi mo nalalaman ng totoong laman ng puso ko. Huwag mong sasabihin yan, Elena, sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging paos at mababa. Hindi kita hayaang mawala. Sa sandaling yon, ang natitirang pader ng lohika at moralidad ay tuluyan ng natunaw. Si Gabriel ang unang gumawa ng hakbang. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang mga labi sa labi ni Doña Elena. Ito ay isang marahan, matindi at emosyonal na halik. Isang halik na nagpabura sa 34 na taong agwat ng kanilang edad. Tumugon si Elena. Ang kanyang mga kulubot na kamay ay gumapang sa batok ng binata, mahigpit na kumapit na tila ba ito ang kanyang tanging salbabida sa gitna ng malalim na karagatan. Sa bawat nampi ng kanilang mga labi, pinaramdam ni Gabriel kay Elena na siya ay buhay, na siya ay isang babaeng may halaga, at hindi isang matandang basura na naghihintay na lamang mamatay. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila hingal. Nanatiling nakadikit ang kanilang mga noo habang ang kandila ay patuloy na natutunaw. Alam ni Elena na ang gabing ito ang simula ng mapanganib na yugto. Nahulog na siya ng tuluyan sa kanyang caregiver, ngunit sa ilalim ng dilim habang nakayakap si Gabriel sa matanda. Isang luhang may halong bigat at pagsisisi, ang dahan-dahan gumulong sa pisngi ng binata. Ang kanyang plano unti-unti nang nadudungisan ng totoong nararamdaman. Matapos ang gabi ng bagyo, tuluyang nagbago ang atmosfera sa loob ng mansyon ng mga Alcantara. Ang dating formal at malamig na silid ni Doña Elena naging kanlungan ng isang matindi, nakakatuwa ngunit mapanganib na pag-iibigan.
Sa harap ng mga kasambahay at mga tauhan ng mansyon, nanatili siyang tapat sa kanilang mga tungkulin. Si Gabriel bilang masunuring caregiver at si Elena bilang masungit ngunit marangyang amo. Ngunit sa tuwing magsasara ang dambuhalang pinto ng silid at mawawala ang mga mata ng lipunan, doon sumisiklab ang kanilang totoong nararamdaman. Naging masunurin si Elena sa lahat ng utos ni Gabriel. Iniinom niya ang kanyang mga gamot sa tamang oras, masigla siyang kumakain at ang kanyang mga pisngi na dati maputla nagkaroon ng malusog na kulay ng rosas. Ang pag-ibig ng 28 taong gulang na binata ang naging pinakamabisang lunas na hindi kayang ibigay ng sino mang doktor. Isang hapon, habang nag-eensayo si Elena na maglakad ng dahan-dahan sa loob ng malawak na silid-aklatan ng mansyon, inalalayan siya ni Gabriel sa kanyang bewang. Sa bawat hakbang ng matanda, ramdam niya ang matigas at mainit na palad ng binata na nakadikit sa kanyang katawan. Bigla nawala ng balanse si Elena, ngunit bago pa man siya mabuwal, mabilis siyang nasalo ni Gabriel. Napasandal ng matanda sa dambuhalang estante ng mga libro, habang ang katawan ng binata nakadikit ng husto sa kanya. Elena, mag-iingat ka, bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tindi ng pagtitig sa mga labi ng matanda. Nandito ka na naman para saluhin ako, hindi ba? Sagot ni Elena habang ang kanyang nanginginig na kamay dahan-dahang humahaplos sa matikas na panga ng binata. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may takot na gumuhit sa kanyang mga mata. Gabriel, kung minsan natatakot ako, matanda na ako. 62 na ako samantalang ikaw nasa rurok pa lang ng iyong kabataan. Ang relasyong ito, kung malalaman ng mundo, babastusin ka nila. At natatakot ako na baka isang araw magising ka at ma-realize mong nag-aksaya ka ng panahon sa isang lola na malapit ng mamatay. Marahas, ngunit maingat, hinawakan ni Gabriel ang mukha ni Elena gamit ang kanyang dalawang kamay. Diniin niya ang kanyang noo sa noo ng matanda. Makinig ka sa akin, Elena. Para sa akin, walang edad ang pag-ibig. Ang mundong ito ay puno ng mga taong mapanghusga, ngunit wala akong pakialam sa kanila. Ang mahalaga ay kung anong meron tayo ngayon. Pinapangako ko sa'yo, ano man ang mangyari, hinding-hindi kita iiwan. Isang marahas at mabilis na halik ang pinagsaluhan ng dalawa sa pagitan ng mga dambuhalang estante ng libro. Ang bawat dampi ng kanilang mga labi puno ng pangako at pagnanasa na lumaban sa tadhana. Pakiramdam na Elena, siya ang pinalad na babae sa mundo dahil sa kabila ng kanyang kulubot na balat at pilak na buhok may isang gwapong binata na sumasamba sa kanyang pagkatao. Ngunit habang nakayakap ng mahigpit sa Elena kay Gabriel, hindi niya nakikita ang mukha ng binata. Ang mga mata ni Gabriel nakatingin sa isang lumang painting ng pamilyang Alcantara na nakasabit sa pader ng silid-aklatan. Ang kanyang mga panga ay nagpanting, ang kanyang mga kamao na ikaw ng mahigpit. Mahal niya si Elena. Yon ang katotohanan na unti-unting pumapatay sa kanyang konsensya dahil ang mansong tinatayuan nila ngayon ay ang mismong rason kung bakit binuo niya ang isang madilim na plano ng paghihiganti na malapit ng sumabog. Ang bawat lihim, gaano man kaingat na itago sa ilalim ng pinakamalalim na hukay, ay laging may paraan upang sumulpot sa ibabaw. Isang hapon, nakatulog ng mahimbing si Doña Elena dahil sa epekto ng kanyang mga panggabing gamot. Dahil sa pagmamadali ni Gabriel na pumunta sa bayan upang kunin ang bagong supply ng oxygen cylinder mula sa ospital, naiwan niya ang kanyang lumang leather bag sa ibabaw ng lamesita sa sala ng mansyon. Habang abala sa paglilinis ang isang matapat at matagal ng kasambahay na si Aling Marta, aksidente niyang napatamaan ng duster ang bag ni Gabriel. Nahulog ito sa sahig, bumukas ang zipper at nagkalat ang ilang mga personal na gamit ng binata. Agad na lumuhod si Aling Marta upang damputin ang mga ito. Ngunit habang inaayos ang mga reseta at lumang papel, may isang kupas at lumang larawan na nakakuha ng kanyang pansin. Nanlaki ang mga mata ng matandang kasambahay. Ang larawan ay nagpapakita ng isang magandang babae noong kabataan nito na may kalong na isang sanggol habang nakatayo sa tapat ng lumang tarangkahan ng mansyon ng mga Alcantara.
Sa likod ng litrato, may nakasulat na kupas na pulang tinta. Clara Alcantara, 1996. Bakas ang panginig ng mga kamay, agad dinala ni Aling Marta ang larawan sa silid ni Doña Elena na katatapos lang magising. Doña Elena, patawarin ninyo ako sa panghihimasok pero nahulog po ito sa bag ng caregiver ninyong si Gabriel. Nanginginig ang boses na wika ng kasambahay habang iniaabot ang litrato. Nang tumama ang mga mata ni Elena sa larawan, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang malamig na saksak ng katotohanan ay agad nagpabilis sa tibok ng kanyang palyadong puso. Si Clara, ang kanyang nakababatang kapatid na pinalayas niya sa mansyon 3 dekada nang nakakaraan dahil sa isang matinding away sa ari-arian at mana. Ang huling balita niya namatay ito sa isang marahas na karamdaman sa isang malayong probinsya. Binalot ng hirap kasama ng isang anak. Hindi maaari, bulong ni Elena habang ang kanyang mga mata ay napuno ng luha at matinding takot. Bakit? Bakit na kay Gabriel ang larawan ng kapatid ko? Agad na binuksan ni Elena ang dambuhalang drawer sa gilid ng kanyang higaan kung saan nakatago ang mga personal na detalye at dokumento ng kanyang mga tauhan. Hinanap niya ang resume at background check na isinumite ni Gabriel nung una tong mag-apply. Sa tulong ng kanyang magnifying glass, sinuri niyang mabuti ang pirma at ang pangalan ng yumaong ina na nakasulat sa background info nito, Clara Santos. Santos ang ginamit itong apelido. Ang apelido ng naging asawa ni Clara na isang mahirap na tsoper. Ang mukha ni Gabriel, ang matitinding titig nito, ang tindig nito na pamilyar sa kanya nung una, lahat ng yon nagtugma-tugma sa kanyang isipan. Ang lalaking gabi-gabing yumayakap sa kanya, ang binatang nagpabalik ng kanyang sigla, ay ang lalaking may koneksyon sa madilim na nakaraan ng pamilyang Alcantara. Isang matinding panginginig ang lumukob sa buong katawan ni Doña Elena. Ang kaligayahan at tamis na kanyang naramdaman nitong mga nakaraang linggo ay biglang napalitan ng isang dambuhalang parang laso na pagdududa. Isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang utak. Sino ba talaga si Gabriel sa buhay ng kanyang kapatid? At ano ang totoong pakay ng 28 anyos na binata sa isang 62 taong gulang na katulad niya? Sa pagbabalik ng kanyang caregiver, alam ni Elena na isang matinding bagyo ang nakatakdang sumira sa kanilang ipinagbabawal na pag-ibig. Sumapit ang takip silim at ang langit sa labas ng mansyon nagkulay dugo. Pumasok si Gabriel sa silid ni Doña Elena, bitbit ang bagong supply ng oxygen. May suot na banayad ng ngiti sa kanyang mga labi, ngunit ang ngiting iyon agad na naglaho na makita niyang itsura ng matanda. Si Elena, nakaupo sa gilid ng higaan. Tuwid ang likod at ang kanyang mga mata ay blanko, ngunit puno ng nag-aalab na puot at sakit. Sa ibabaw ng kumot, nakalatag ang lumang larawan ni Clara Alcantara at ang mga background document ni Gabriel. Napatigil ang binata sa may pinto. Ang hangin sa loob ng silid ay naging kasing lamig ng yelo. Dahan-dahan niyang binaba ang oxygen tank at sa isang saglit, ang maamong caregiver na nakilala ni Elena ay biglang naglaho. Ang tindig ni Gabriel naging matigas at ang kanyang mga mata binalot ng isang madilim at seryosong ekspresyon. Huminga na malalim si Gabriel. Sa halip na matakot o magsinungaling, dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Ang bawat hakbang niya may bigat na tila ba tapos ng oras ng pagtatago. Huminto siya sa tapat ni Elena, nakapamulsa at tinitigan ng matanda nang walang kakurap-kurap. Inaasahan ko na ang araw na ito, Elena, pero hindi ko akalaing mas mabilis mo walang matutuklasan ang sagot. Malamig at baritono ang boses na sagot ng binata. Ang babaeng nasa larawan, si Clara Alcantara, siya ang aking ina. Ang kapatid na pinalayas mo, tinakwil mo, at hinayaan ninyong mamatay sa gutom at hirap 30 taon ang nakakaraan dahil lang sa kasakiman ninyo sa yaman ng pamilya? Parang gumuho ang buong daigdig ni Elena sa kanyang narinig. Ang sakit na naramdaman niya sa kanyang dibdib mas matindi pa sa anumang atake sa puso. Ang lalaking minahal niya, ang binatang nagpabalik sa kanyang sigla ay ang anak ng kapatid na kanyang pinagkasalaan. Kaya ba? Kaya ka nag-apply bilang caregiver ko? Umiiyak na tanong ni Elena habang ang mga luha ay sunod-sunod na gumugulong sa kanyang kulubot na pisngi. Plinano mong lahat.
Sinadya mong pasukin ang buhay ko. Sinadya mo kong amuhin para maghiganti. Oo, walang kaabog-abog na sagot ni Gabriel. Walang bakas ng awa sa kanyang mukha sa mga sandaling iyon. Plano kong kunin lahat ng ari-arian na ipinagkait niyo sa aking ina. Sinadya kong makuha ang tiwala mo. Sinadya kong paitikin ang palyad mong puso para mabilis at madali mong mabigay sa akin lahat sa pamamagitan ng iyong huling testamento. Ginamit ko ang kabataan ko para akitin ang isang matandang tulad mo dahil alam kong doon ka mahina sa pangungunila. At ang mga halik mo, ang mga gabing niyakap mo ko at sinabing mahal mo ko, hiyaw ni Elena habang sinasampal sa mukha ng binata lahat ng sakit ng kanyang nabasag na puso. Bahagi lang ba ng lason mo lahat ng yon? Tinitigan siya ni Gabriel ng matagal. Isang mabilis na emosyon ng pagsisisi at sakit ang dumaan sa mga mata ng binata, ngunit agad niya itong pinatay gamit ang kanyang galit. Bahagi lang yun ng laro, Doña Elena. Ang paghihigante para sa aking ina ang tanging dahilan kung bakit ako humihinga ngayon. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila patalim na paulit-ulit sumasaksak sa nag-iisang puso ni Elena na unti-unting nawawalan ng lakas upang pumalag sa tindi ng katotohanan. Ang bawat salitang binitiwan ni Gabriel ay tila latigo na paulit-ulit na humahampas sa natitirang lakas ni Doña Elena. Ang silid tulugan na dati naging saksi sa kanilang mga nakatutuwang bulungan at mainit na yakap ay naging isang malamig na korte ng hustisya kung saan ang matanda ang nahatulan. Nakatitig lang sa Elena sa binata, sa matikas itong tindig, sa matatalas itong panga, at di niya mapaniwalaan ang mukhang ito na gabing-gabing nagpapatulog sa kanya ng may kapayapaan ang siya palang magiging mukha ng kanyang kamatayan. Isang laro? Paulit-ulit na bulong na Elena habang ang kanyang boses ay tuluyan ng pinalubog ng basag na emosyon. Ang kanyang mga kamay marahas na nakakapit sa kumot, pilit hinahanap ang balanse ng kanyang mundo na tuluyan ng gumuho. Ginamit mo ang aking katandaan. Ginamit mo ang aking pangungulila upang saktan ako ng ganito, Gabriel. Ang buong akala ko ikaw ang sagot ng langit sa mga dalangin ko. Ikaw pala ang parusa ko. Parusa? Isang mapait at sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Gabriel. Ngunit kung susuriing mabuti, ang tawang iyon ay walang kaluluwa. Lumapit siya ng isang hakbang, sapat na malapit upang makita bawat guhit ng matinding sakit sa mukha ng matanda. Ang parusang to ay maliit na bagay kumpara sa dinanas ng aking ina, Doña Elena. Noong pinalayas ninyo siya, nagmakaawa siya sa inyo sa tapat ng tarangkahang yan. Ngunit anong ginawa mo? Pinabuga mo siya sa mga aso at pinagkait mo ang kanyang bahagi sa kumpanya. Namatay siyang walang pambili ng gamot habang ikaw nakaupo sa gintong trono mo. Hindi mo naiintindihan. Umiiyak na sagot ni Elena habang ang kanyang hininga ay nagsisimula na namang maging kapos. Ang kanyang kanang kamay dahan-dahang gumapang patungo sa kanyang dibdib. Hindi ko alam na hahantong sa ganon ng kapatid ko. Huli na para sa mga palusot, Elena. Malamig na putol ng binata. Dinin niya ang kanyang mga titig sa matanda, pilit na pinatitigas ang sariling puso na sa kaibuturan ay nagsisimula na rin dumanas ng kakaibang panginig. Nakuha ko ng tiwala mo. Alam ko, bago ko sabihin to na ipasa mo na sa akin ang pamamahala ng ilang ari-arian. Tapos na ang palabas. Ngayong gabi, aalis na ako sa mansong ito. Bitbit ang tagumpay ng aking paghihigante. Ngunit habang nagsasalita si Gabriel, napansin niya ang biglaang pagbabago sa mukha ni Elena. Ang mga labi ng matanda mabilis na nagkulay ube. Ang kanyang mga mata nanlaki sa matinding takot habang marahas na nakahawak sa kanyang kaliwang dibdib. Ang hangin tuluyan ang pinagkait sa kanyang mga baga. Gabriel? Isang huling hikbi ang kumawala sa matanda bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan marahas na nawalan ng lakas at dahan-dahan bumagsak mula sa gilid ng higaan patungo sa sahig. Nang tumama ang katawan ni Elena sa sahig, tila may sumabog na bomba sa utak ni Gabriel. Ang dambuhalang galit at pader ng paghihiganti na tinayo niya sa loob ng maraming taon biglang nagkapira-piraso. Ang kanyang maskara ng pagiging kele, misteryosong kaaway ay nawala sa isang saglit. Elena, hiyaw ng binata.
Walang pag-aalilangan siyang lumuhod sa sahig at binuhat ang walang malay at malamig na katawan ng matanda. Sa paglapat ng kanyang mga palad sa mukha ni Elena, doon niya na-realize ang isang katotohanan na mas matindi pa sa kanyang paghihiganti. Sa pagganap niya sa kanyang laro, tuluyan na nga siyang nahulog sa matanda at ngayon ang kanyang lason ay tuluyan ng pumatay sa iisang taong nagbigay sa kanya ng tunay na halaga. Sa loob ng silid, ang tunog ng nagngangalit na kulog sa labas ay napalitan na nakabibinging katahimikan ng kamatayan. Nakaluhod si Gabriel sa sahig, habang kalang sa kanyang mga bisig ang walang kamalay-malay at unti-unting lumalamig ng katawan ni Doña Elena. Ang mukha ng matanda ay maputlang maputla at ang mga labi nito binalot ng kulay ube dahil sa kakulangan ng sapat na oksigen. Sa sandaling yon, ang dambuhalang pader ng paghihiganti na binuo ni Gabriel sa loob ng maraming taon ay tuluyang gumuho na parang buhangin. Ang galit na nagpatakbo sa kanyang buhay biglang napalitan na isang nakakaparalisang takot. Tinitigan niya ang mukha ni Elena, ang mukhang nagbigay sa kanya ng banayad ng ngiti, ang mga kamay na humahaplos sa kanyang panga ng mga nakarang gabi, ang babaeng nagtiwala sa kanya sa kabila ng mapanghusgang mundo. Elena, Elena, gising! Pakiusap, huwag mong gawin to sa akin. Umiiyak na hiyaw ni Gabriel. Ang kanyang baritonong boses ay basag, puno ng pagsusumamo na malayo sa malamig na kaaway kanina. Marahas niyang tinanggal ang kanyang polo, diniin ang kanyang mga palad sa dibdib ng matanda upang simula ng CPR. 1, 2, 3. Elena, huminga ka, pakiusap. Bulong niya habang ang kanyang sariling mga luha ay sunod-sunod na pumapatak sa pisngi ni Elena. Sa bawat pagdiin niya, ramdam niya ang kahinaan ng matanda. At kasabay noon ang matinding pagsisisi na lumalamon sa kanyang konsensya. Narealize niya ang katotohanan ng huli na. Sa pagsubok niyang lasunin ang puso ng matanda, siya ang tuluyang nabulag ng sarili niyang laro. Mahal niya si Elena, higit pa sa yaman, higit pa sa nakaraan ng kanyang ina. Nang makitang di nagre-react ang matanda, walang pag-aalinlangan, binuhat siya ni Gabriel ng pasaklay. Patakbo niyang tinahak ang hagdanan ng mansyon, binaliwala ang mga gulat na mukha ng mga kasambahay. Sinakay niya si Elena sa likod ng sasakyan at pinaharurot to sa gitna ng madilim at basang kalsada patungo sa pinakamalapit na ospital. Habang nagmamaneho gamit ang isang kamay, ang isa naman mahigpit na nakakapit sa malamig na kamay ni Elena sa kanyang tabi. Patawarin mo ko, Elena. Huwag kang mamamatay. Mabuhay ka lang. Handa akong makulong. Handa akong mawala sa buhay mo basta't wag mo lang akong iwan ng ganito. Umiiyak na iyak ng binata sa dilim. Pagdating sa emergency room, agad dinagsa ng mga doktor at nurse ang matanda upang dalhin sa ICU. Naiwan si Gabriel sa koridor, duguan ng mga kamay dahil sa gasgas at binalot ng matinding panghihina. Napasandal siya sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig, habang nakatitig sa saradong pinto ng ICU. Ngunit ang kanyang pag-aalala, marahas na naabala nang bumukas ang elevator ng ospital. Dumating si Alfonso, ang panganay na anak ni Elena, kasama ng 2 armadong pulis. Nagpanting ang mata ng marangyang lalaki na makitang caregiver. Ayan! Ayan ang kriminal. Hulihin ninyong lalaking yan, sigaw ni Alfonso habang tinuturo si Gabriel. Marahas dinaluhong ng mga pulis ang binata, diniin ang kanyang mukha sa malamig na sahig at pinusasan ang kanyang mga kamay. Hindi lumaban si Gabriel. Di siya gumawa ng anumang kilos upang ipagtanggol ang sarili. Habang hinihila siya ng mga pulis palayo sa ICU, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pinto kung saan naroon ang nag-aagaw buhay na si Elena. Tinanggap niya ang posas bilang parusa, hindi sa batas ng tao kundi sa batas ng pag-ibig na kanyang dinungnisan ng paghihiganti. 3 mahabang araw na binalot ng takot at bigati ang buong mansyon at ang pasilyo ng ospital. Sa loob ng intensive care unit, dahan-dahang iminulat ni Doña Elena ang kanyang mga mata. Ang puting kisame at ang pamilyar na amoy ng alkohol ang sumalubong sa kanya, kasabay ng mahinang tunog ng mga makinarya na nagpapanatili sa kanyang hininga.
Sa kanyang tabi agad na tumayo ang kanyang mga anak na sina Alfonso na tila mga buwitreng nakabantay sa biktima, kasamang kanyang matagal at tapat na abogado na si Attorney Santos. Ina, salamat sa Diyos at gising ka na. Pekeng nag-aalalang sa lubong ni Alfonso, bagamat baka sa kanyang mga mata ang pagkainis dahil nabuhay pa ang matanda. Huwag kang mag-alala. Nabubulok na sa rehas ang peking caregiver na yan. Sinubukan kanyang patayin para makuhang yaman mo, ngunit naunahan namin siya. Ipakukulong ko siya habang buhay. Hindi ginalaw ni Elena ang kanyang ulo patungo sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata bagamat nang hihina ay nanatiling blanco at malamig. Tumingin siya ng diretsyo kay Attorney Santos. Sa pamamagitan ng oxygen mask, nagpakawala siya ng mahinang boses. Attorney Santos, ang mga dokumento, nakuha mo ba? Tumango ang matandang abogado ng may seryosong mukha. Naglabas to ng isang selyadong envelope mula sa kanyang bag. Opo, Doña Elena. Bago pa mangyari ang iyong atake, matapos na ng aking investigador ang pagkalugog sa nakaraan ni Gabriel sa probinsya ng turing niyang ina na si Clara, kumunot ang noo ni Alfonso. Anong dokumento ba yan, ina? Bakit kailangan mo pa ng investigasyon sa kriminal na yan? Malinaw na niloko ka niya. Manahimik ka, Alfonso. Mahina, ngunit may otoridad na putol ni Elena na nagpatahimik sa kanyang anak. Tumingin siya sa abogado, hudyat na basahin ang nilalaman noon. Huminga na malalim si Attorney Santos at binuksan ang envelope. Ayon sa nakalap naming opisyal na record mula sa lokal na parokya at sa civil registrar, si Gabriel ay hindi biological na anak ni Clara Alcantara. Parang kidlat na gumuhit sa silid ang katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni Elena, pilit na binabangon ang kanyang katawan mula sa pagkakahiga. Anong ibig mong sabihin, Attorney Santos? Nung pinalayas niyo si Clara, 3 dekada na ang nakararaan. Nagkasakit siya sa matris at nabaog kaya hindi siya nagkaroon ng kakayang magkaanak. Isang gabi noong taong 1998, nakita niyang isang sanggol na lalaki na iniwan sa tapat ng simbahan ng San Jose. Inampon niya to at pinalaki ng walang legal na papel dahil sa hirap ng buhay. Paliwanag ng abogado habang pinapakita ang orihinal na dokumento at ang lihim na tala-arawan ni Clara. Narito ang sulat kamay ni Clara bago siya mamatay. Inamin niya ritong binalot niya si Gabriel sa kasinungalingan. Pinalaki niya ang bata sa puot laban sa mga Alcantara bilang paghihigante, kahit alam niyang walang magkaparehong dugo na dumadaloy sa kanila. Nang marinig ito ni Elena, tila may dambuhalang tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Ang luha ng labis na ginhawa, sunod-sunod na gumulong sa kanyang mga pisngi. Di niya pamangkin si Gabriel. Walang kasalanan ng kanilang pag-ibig sa mata ng Diyos at ng tao. Ang bawat haplos at halik na pinagsaluhan nila sa dilim ay hindi isang krimen ng kalikasan. Alfonso, tawag ni Elena sa kanyang anak habang ang kanyang boses ay nagbabalik ng dating lakas ng isang tunay na matriarka. Pumunta ka sa presinto ngayon din. Iurong mo lahat ng demanda laban kay Gabriel. Palayain mo siya dahil kung hindi, bago matapos ang araw na to, sisiguraduhin ko. Wala ni isang sentimo ng yaman ko ang mapupunta sa inyo. Marahas at puno ng pagmumura, nilisa ng mga anak ni Doña Elena ang silid ospital. Walang magawa si Alfonso kundi sundin ang utos ng ina matapos itong pirmahan ng bagong testamento sa harap ng abogado. Kalahati ng yaman ay mapupunta sa mga charitable institutions at ang natitirang kalahati kabilang ang malawak na mansyon ay opisyal lang ipinangalan kay Gabriel bilang gantimpala sa tapat nitong pag-aalaga. Walang natira para sa mga sakim na anak. Ilang sandali matapos pinalayas ang mga buwitre, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Gabriel. Baka sa kanyang mukha ang matinding pagod. Magulo ang kanyang buhok, maputla ang labi at may mga pasa sa kanyang pulso mula sa mahigpit na posas ng mga pulis. Ngunit ang pinaka nakakuhang pansin ay ang kanyang mga mata. Puno to ng matinding kahihiyan, takot at nag-uumapaw na luha habang nakatitig sa matandang nakahiga sa kama. Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang tila may dambuhalang bigat. Nang marating niya ang gilid ng higaan, marahas na nanghina ang kanyang mga tuhod. Lumuhod si Gabriel sa sahig, tinukod ang kanyang noo sa gilid ng kama at tuluyan ng humagulhol na parang bata. Elena, patawarin mo ko. Patawarin mo ko? Hikbi ng 28 taong gulang na binata.
Nalaman ko ng lahat mula kay Attorney Santos bago ko pumasok dito. Hindi kita tunay na kamag-anak, hindi kita pamangkin pero mas lalo kong naging demonyo sa paningin ko. Dahil sinubukan kong saktan at lasunin ang puso ng isang taong nagbigay sa akin ng tunay at wagas na pagmamahal sa mundong ito. Nanatiling tahimik si Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay binalot ng banayad at mapayapang luha. Dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang nanginginig at kulubot na kamay. Sa halip na isang palto o itaboy ang binata, maingat niyang sinuklay ang kanyang mga daliri sa magulong buhok ni Gabriel. Ang haplos na yon ay marahan, mainit, puno ng ganap na pagpapatawad. Tumingin ka sa akin, Gabriel. Malumanay ngunit may pagsusumamo na utos ng matanda. Dahan-dahan nagangat ng mukha ang binata. Basang-basa ng luha ang kanyang mga pisngi. Alam ko na ang totoo, Gabriel. Bago mo pa sabihin sa akin ang lahat, nung gabing umatake ang sakit ko. Bulong ni Elena na nagpatigil sa mundo ng binata. Ano? Alam mo na? Nandilisik ang mga mata sa gulat na tanong ni Gabriel. Pero bakit hinayaan mo pa rin akong makalapit? Bakit hinayaan mo pa rin akong mahalin ka kung alam mo palang pumasok ako para sa isang paghihigante? Isang matamis at mapayapang ngiti ang sumilay sa mga labi ng 62 taong gulang na Donya. Dahil ang pag-ibig ko sa'yo hindi nakabase sa kung sino ngayong mga magulang o kung anong atrasong bitbit mo sa nakaraan. Nalaman kong tungkol sa pag-ampon sa'yo ni Clara mula sa sarili kong investigasyon, linggo ang nakakalipas. Hinayaan kitang manatili dahil gusto kong itama ang maling nagawa ko sa kapatid ko sa pamamagitan ng pagmamahal sa anak na pinalaki niya at higit sa lahat dahil totoong minahal kita, Gabriel. Hindi mahalaga kung paano ka nagsimula. Ang mahalaga kung paano mo ko inalagaan at binigyan ng bagong buhay noong mga sandaling iniwan ako ng buong mundo. Hindi makapaniwala si Gabriel. Ang dambuhalang pagpapasakit at pag-unawa ng matanda tuluyang tumunaw sa natitirang bigat sa kanyang dibdib. Tumayo ang binata, dahan-dahang umupo sa gilid ng kama, maingat na niyakap ang kanyang matitigas na bisig sa nangihinang katawan ni Elena. Hinalikan ni Gabriel ang noo ng matanda, isang halik na wala ng halong lason, kundi isang halik ng wagas na pagsamba, respeto at pangako. Alam ng buong mundo na ang kanilang relasyon ay may malaking agwat sa edad, ngunit alam ng kanilang mga puso na wala silang tinapakang batas ng tao o ng Diyos. Sa huling bahagi ng buhay ni Elena, hindi ang yaman, hindi ang puot, at hindi ang madilim na paghihiganti ang nagwagi, kundi ang isang hindi inaasahang pag-ibig na nagligtas sa dalawang pusong sugatan. At doon, sa ilalim ng puting liwanag ng ospital, pinangako ni Gabriel na mananatili siya sa tabi ni Elena, hindi na bilang isang caregiver, kundi bilang lalaking habang buhay na magmamahal sa kanya hanggang sa huling tibok ng kanyang puso. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos sa matinding bagyo sa ospital. Ang mansyon ng mga Alcantara na dating binalot ng amoy gamot, kalungkutan at takot, ngayon binalot ng kapayapaan at banay na tugtog ng klasikal na musika. Nabawi ni Doña Elena ang bahagi ng kanyang lakas, bagamat hindi na siya tulad ng dati na kayang magtatakbo, ang kanyang mga pisngi mapula na ngayon at ang kanyang mga mata wala ng bakas ng lungkot. Lahat ng ito ay dahil sa walang sawang kalinga at pagmamahal ng kanyang natatanging sandigan, si Gabriel. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga dambuhalang bintana ng sala, pumasok si Gabriel bitbit ang isang tray ng mainit na tsaa. Sa edad na 20 siya, mas lalo lang tong nagmukhang matikas. Suot nitong isang simpleng puting polo na nakabukas ang unang 2 botones, malayo sa seryosong uniforme ng caregiver noon. Elena, narito na ang tsaa mo. Malumanay at puno ng lambing na wika ng binata habang maingat na binababa ang tray sa lamesita. Ngumiti si Elena na ngayon ay 63 taong gulang na. Nakaayos ang kanyang pilak na buhok at nakasuot siya ng isang magandang bestidang kulay asul. Salamat, Gabriel. Ngunit sa tingin ko hindi tsaa ang kailangan ko ngayon. Kumunot ang makapal na kilay ng binata, ngunit agad din tong napalitan ng ngiti na makita ang kamay ng matanda na nakalahad sa kanya. Gusto mo bang maglakad-lakad sa hardin? Tanong ni Gabriel. Gusto kong sumayaw, Gabriel. Kasama ka? Pagsusumamo ng matanda habang ang kanyang boses ay tila bumabalik sa kabataan.
Hindi nag-atubili si Gabriel. Pinatugtog niya ang isang paboritong kanta ni Elena sa lumang plaka, isang mabagal, madamdamin at klasikong kanta ng pag-ibig. Lumapit ang binata sa tapat ng matanda, marahang yumukod at hinawakan ng kulubot ngunit maputing kamay ni Elena. Nilagay ni Elena ang kanyang kabilang kamay sa matigas na balikat ng binata, habang ang kanang palad naman ni Gabriel ay maingat na sumulo sa bewang ng matanda upang magsilbing kanyang lakas at balanse. Dahan-dahan silang umikot sa gitna ng malawak at marangyang sala. Sa bawat hakbang, ramdam ni Elena ang tibay ng dibdib ni Gabriel na nakadikit sa kanya. Walang mga salita, tanging ang bagsak ng musika at ang malalalim na titig ng kanilang mga mata ang nag-uusap. Sa bawat ikot, tila ba naglalaho ang mapanghusgang mundo sa labas ng mansyon. Walang agwat sa edad, walang nakaraan ng paghihiganti at walang takot sa kamatayan. Ang meron lamang ay ang dalawang pusong sugatan na tatagpuan ang kanilang kanlungan sa isa't isa. Biglang napatigil si Elena at napasandalang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel. Naramdaman ng binata ang marahang panginginig ng matanda. Elena, okay ka lang ba? Sumasakit ba ang dibdib mo? Nag-aalalang tanong ni Gabriel. Handa na namang magpanik tulad ng nakaraan. Inangat ni Elena ang kanyang mukha. Basang-basa ng luha ang kanyang mga pisngi, ngunit ito'y luha ng labis na kaligayahan. Hindi, Gabriel. Napakaluwag ng dibdib ko. Gusto ko lang sabihin sa iyo na kung sakaling huminto man ang tibok ng pusong ito bukas o sa mga susunod na araw, mamamatay akong may ngiti sa aking mga labi. Dahil sa huling yugto ng buhay ko, pinaramdam mo sa akin kung paano maging isang tunay na reyna. Pinaranas mo sa akin ang pag-ibig na di kayang bilhin ng buong yaman ng mga Alcantara. Hinawakan ni Gabriel ang mukha ni Elena gamit ang kanyang dalawang palad. May luha ring gumulong sa kanyang sariling mga mata habang dahan-dahang inilalapat ang kanyang mga labi sa labi ng matanda. Isang halik na puno ng wagas na pasasalamat, pangako at habang buhay na debosyon. Hinding-hindi ka na muling mag-iisa, Elena. Hanggang sa huling hininga mo at kahit sa kabilang buhay, ako ang magiging caregiver at lalaking magmamahal sa'yo. Bulong ni Gabriel sa gitna ng kanilang huling sayaw, habang ang huling sinag ng araw ay tuluyang naglaho. Binalot sila ng gabi ng may ganap na kapayapaan at wagas na pag-ibig. Nako mga kazayma, napabuntong hininga ba kayo sa huling sayaw ng dalawa? Ako, personally, habang binabasa kong huling bahagi, talagang kinalabutan ako sa ganda ng naging takbo ng tadhana sa kanila. Akala natin nung una, krimen na ang mangyayari dahil sa isyo ng pamilya, ngunit salamat sa Diyos at lumabas ang katotohanan na hindi pala sila tunay na magkadugo. Anong aral ang makukuha natin sa kwentong ito ngayon? Simple lang po mga ka-story. Ang tunay na pag-ibig at kalinga, walang pinipiling edad, itsura o estado sa buhay. Kung minsan ang mga taong may mataas na padala sa puso, tulad ni Doña Elena ay hindi naman talaga masungit. Sila lang yung mga taong labis na nasaktan ng sarili nilang pamilya at nangungulila sa totoong pagmamahal. At para naman kay Gabriel, pinakita sa atin na ang pagpapatawad at pagbaba ng galit ang tunay na nagpapalaya sa isang pusong binalot ng puot ng nakaraan. Kung ipinagpatuloy niya ang paghihigante, baka pareho silang nawasak sa huli. Kayo mga kazayma, ano ang reaksyon ninyo sa naging desisyon ni Doña Elena na ibigay ang kalahati ng yaman kay Gabriel? Karapat-dapat ba si Gabriel sa pagpapatawad na natanggap niya? I-comment ninyo ang inyong mga saloobin sa ibaba dahil babasahin ko po ang mga yan isa-isa. Huwag ninyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-share ito sa inyong mga kaibigan. Muli, ako ang inyong tagapagkwento, si Miss Sandra, na nag-iiwan sa inyo ng paalala. Sa mundong puno ng humuhusga, piliin pa rin nating magmahal ng tapat. Magkita-kita po tayo sa susunod nating kapanapanabik na kwento. Maraming salamat po.